Sa bahay ko Bakit? kayo. Magpo-pull out kayo? Magpo-pull out na kayo? Magkano nagastos namin dyan? Ha? Hindi. 2.5 million? Takin na ginagawa nyo? Tsaka tignan nyo, yung breaker nasa labas. Ba't sa labas mo nilagay yung breaker? Eh, nasa plano eh, kaya sinunod ko Hindi. lang naman eh. Ang breaker namin, nasa gilid ng CR dapat yan. Kasi amak na ako. Ayan boss, oh. Ayan po. So, yun guys, di ako makapag-comment kasi wala akong hawak na plano, no? Nasa plano daw yung breaker is nasa labas, no? Hindi ko alam. So, kung nasa labas yung sinunod niya, ewan ko na lang. Pero, usually kasi yan, sa loob talaga ng bahay yan. Yun ang practice talaga. Pero, since siguro sobrang masunurin ni contractor, kung ano yung nasa drawing nakita niya, doon na lang. Sige, din natin lipat. Parang ganun. Ano, Kami sa loob. 2.5 million na yung nagastos namin. Tapos yan pa lang, oh. 2.5 million. Hindi. 2.5 million. Well, sa ganitong itsura or finish ng bahay, ano na ba dapat yung itsura nito? Kwentahin nga natin. Well, sa ganitong finish, nag-range kasi ito is 25 to 30,000 per square meter, floor area square meter. So, tansya ko dito, nasa 5 by 12 or 5 by 15 tong sa baba na ito. So, less natin yung sa garage, minus, ano bang sukat nito? Siguro mga 5 by 3. 15, 75 minus 15, 60 square meters sa baba. Tapos sa taas, sabihin natin 75 na rin. 60 plus 75. Total floor area siguro nito nasa 135. So kung magano tayo do sa 25,000 times 25,000 yung 125. 135. Well, ito is nasa 3.3 million. So, kung kinuha niya sa 25,000, ang 25,000 per square meter kasi is standard lang 'yon. Walang cabinets, bilang lang yung tiles, ganun, kung anong tiles gagamitin. Well, kunin natin sa fully furnished, which is pinakamura na yung 30,000. Well, ang presyo dapat nito times 30,000, 1, 2, 3, is 4 million. So, di ko alam kung anong finish meron to. Pero, ang possible na range ng contract nito is nasa 3.3 million up to 4 million. So nakikita ko naman, based sa visual, Kaya, ano, Kakasuhan kita. hindi makakalabas sa mga gamit Detalyado nyo. naman yung mga binigay ko Mukhang sa'yo eh. Nandiyan naman nangangalahati sa'yo na. lahat ng resibo. Ano bang... Detalyado. Yan. Ano bang hinahanap resibo? mo? So, Grabe ka naman. Tapos, Siyempre, nagkamali lang naman ay yun kuya, eh. tapos meron sa mga client ko, natuto na kasi ako. In-heads up ko na sa kanila kung paano yung tamang billing, no? Kasi may mga client na kapag, halimbawa, nag-down payment sila ng sabi natin 30%, ang ine-expect nila pag nagbayad sila ng 30%, 30% muna yung makikita nilang progress bago sila ulit magbayad, which is very wrong. Doon nahihirapan yung maraming contractor natin pag ganun ang nangyari. Bakit? Papaliwanag ko. So, ito yon yung ginawa ko na isang araw na diniscuss ko sa client ko. Well, pinag-usapan namin. Sabi ko, let's say, ang project natin is 1 million. Then, magre-request ako ng 30% down payment, which is 300,000. Well, sabihin natin yung 1 million ang breakdown ay ito. Okay? So, mangyayari dyan, magbibilling ako sa'yo, sabihin ko. So, ang billing ko sa'yo for, sabihin natin, 1 month, ang naging progress ko is 25 tsaka 2. Okay? Present. Well, ang mangyayari nun, okay, ang ibibill ko sa'yo for that, for that period is, ito yon yung amount niya, 20, bali 114,000. So, total progress is 11.4%. Okay? Parang ganon. So, sa 11.4% na yon, okay, ito yon. Halimbawa. Ngayon, ano tong net gross at saka itong recoupment DP? Dito na papasok yung 30% na DP. Well, hindi ko mabibill itong 114,000
ng buo dahil ima-minus ko yung 30% neto, ay 30% neto dito. Ay, yun tama. Yung 30% ng 114,000, ito yun, ileless ko yun ngayon sa 114,000. Ito lang yung pwede kong i-bill sa kanya kasi nga nag-down payment na siya ng 30%. So, the long run, ganun na mangyayari, progress. Hanggang sa mabuo yung 1 million dito sa gross, 700,000 sa net, at mabuo din yung down payment. So, ito yung tinatawag na recoupment DP. So, please, lalo na sa mga papagawa ng bahay, pakiintindi po itong ganito, no? Yung recoupment DP. Although, ina-explain naman ito ng mga contractor, pero para lang for educational purposes, at least malaman niyo na ganito lumalakad ang billing natin. Okay, so pagka nag-down payment ka ng 30%, tapos nagbayad ka ng, sabihin natin, siningil sa'yo 79%, hindi ibig sabihin nun, no? 79%, 79,800 plus 300,000, hindi ibig sabihin nun na ito na yung binayaran mo talaga sa kanya or yung progress niya. Hindi ibig sabihin na ito na ang progress niya or yung binayaran mo sa kanya kasi nagre-recoup siya ng DP. Kailangan niya mapaikot yung pera. Bakit? Yung 30% na yun saan ba mapupunta? Hindi mapupunta lahat yun sa materials. Papaikutin yung pera na yun. Ganun yun. May mga nagka-cash advance, di ba? Mga ganun, mga miscellaneous na gastos. Doon napupunta kasi yun, pinapaikot. Kaya kailangan ng recoupment DP. Yes. Pang pinapasahod? May Ay, pinapasahod mapupunta naman ako rito? sa employee. Oo. Wala rito sa Ang listahan. lupit nyo. Ang Putang na. gumagawa dito, 7, pero binabayaran ko sweldo. 10. 10 Lagi ka tao pa nandito. nakalista. Paano mo Lupit nasabi nyo. na? Ito pa yung ito yung ano. Yun, isa pa yun. So, ang reaction, sabi ni Sir, ang pinabayaran daw niya lumalabas sa ano is 10. Siguro, hindi ko alam anong klaseng BOQ yung binigay niya. 10 daw. Pero ang pinapapasok mo dyan is 7. Well, as a contractor kasi, meron tayong tinatawag dyan na safety factor din talaga sa mga manpower. Well, pag ako nagbigay ng manpower, which is hindi ko naman pinapakita yun dito sa BOQ, ang ginagawa ko dyan, inaano ko yung utak ko na, okay, ang tao ko dito is 15. Kukunin ko na yan guys, mamultiply ko na yan sa ilang araw na tatrabahuin, sa per day nila. Pero hindi ibig sabihin nun, 15 ang kukunin ko hanggat maaari hindi ako abot ng 15 o hindi ako lalagpas ng 15. Yun yun. So, isa rin yun sa possible na hindi siguro naintindihan ng client. Again wala akong kinakampihan dito. Siyempre, kung 15 yun, sakto-sakto, paano ko pakikita, di ba, bilang contractor? Tsaka, ako nakikita ko kung ganun tama ang range ko sa 3 million to 4 million ng ano na ito. Sa 2.5, okay naman yung progress eh. Nga lang, yung natanggal yung tiles, hindi okay yun. Kuya, kawawa sa'yo. So, tingnan niyo po ito. Tignan mo yun, oh. Tingnan sa taas. So, Grabe. saka makakita niyan. Grabe naman. Kuya, tignan mo naman to. Dapat isasagad mo yan doon sa taas. Ayun o, Hindi dito. binago na namin pinabago na yun o. Ito kasi yung buhos nila o. Papantay nila doon. Kuya, matatanggal lisensya mo. Sabi ko sa'yo. Bakit naman? Anong titira dito? Matatanggal Ano? lisensya mo. Warp? Well, yun. Matatanggal lisensya. Hindi ko pa na-try yun. No? Huwag naman sana. Pero, korte na kasi makakapagsabi yan. Total, both parties yan. Meron mga ipoprovide na documents yan. Kaya importante ang black and white talaga, mga pre. So, ngayon, siguro si engineer ang ipoprovide niya. Talagang sinunod niya yung plano na ganito lang talaga yung height. Ganito lang talaga. And yan, sigurado lalabas yung tamang payment. Kasi, ano yun practice talaga yan. Yung mga ganyan na method. Hindi lang talaga pwede na 30% o dapat 30% na yung nakikita ko. Hindi ganun. Pwede mangyari pagka mayaman yung contractor, no? Pagka malaking. Pero hindi galing ako sa malaking contractor eh. Hindi ganun ang kalakaran. Ang gulo ng pagkakagawa mo. Sobra. Sabi naman yung ano, mas marunong pa. Mali-mali yung ginawa niyo. Ano mas marunong? Hindi mas marunong. Kami nagpapagawa. Tsaka usapan natin, February 7, tapos na yan. Anong petsa na, kuya? Matatapos ng February, hindi pa tapos yan. Siyempre, ang Nakaka dami. 2.5 na kami sa Kulang-kulang inyo. nga yung ano, kulang-kulang pa nga yung
ibigay Paano niyo? kulang-kulang? Sir, Ayun, 2.5. Kulang. So, anong nangyari dito? Nag-lapse na yung pinag-usapan nilang date. So, pagdating dito sa lapse na to, ano, yun nga, kung makakarating man to ng korte, hatanungin yan bakit nag-lapse. So, ang nilalaban ni Kuya is kulang-kulang yung binibayad. Siguro, ano lang to opinion ko lang. Siguro, baka hindi nila na-discuss yung sa recoupment TP. Well lang, 2.5 million, siguro ine-expect nila sa 2.5 million na yan is almost finished na. Siguro ang kontrata lang nila is mga 3 million nga siguro. No? 3 million. And kung 3 million yan, sabihin natin 3 million. Yan, 3 million. Punta natin Excel. And kung 3 million yan, ito yan Oops. Kung 3 million yan, tapos ang TP ka ng 30%, ang 30% mo dyan is 900,000. So, sa 2.5 million, na binayaran nila. Pagka niles mo rito yung, kung nasusunod kung yung 30% na DP, yan, ito yung 30% DP, no, para dito, DP recoupment. So, meron na lang siya natitirang 150,000 doon sa DP recoupment niya. So, ang ibig sabihin nito, kung meron siya natitirang ganito na lang, siguro ang progress niya dito is 1.7 million. Okay? Connected na tayo ulit. Sana. 1.7 million. So, ilang percentage pa yan? No? Divide natin. So, yan. Nakaka 58% na siya sa kanyang progress billing. Pagka ganyan ng presyo. No? Kung nasunod yung DP recoup. Ngayon, kung hindi nasunod yan, yun yung mahirap kasi. No? At kung hindi na ipaliwanag, talagang magkakagulo kayo ng client nyo. Na-experience ko na kasi yan, guys. Mga nauna kong project. Which is, at the end of the day, napaliwanag ko rin naman. Pero, syempre, hindi naman tayo lahat nakakaintindi. Sabi nga, kailangan nating ipaliwanag doon sa mga hindi pa nakakaalam ng mga ganitong mga bagay. So, yun. So, yun lang. Tingnan natin ulit. resibo, kompletuhin mo, bilangin mo lang ito, 2.5 something to, kuya. 2.5. Paano kami magkulang-kulang? 2.5 na yung nagastos namin. Dapat second floor, yari na yan Okay na kaunti ka mo. Inaano na lang yan. Kaunti na lang yan. Malapit Baka na naman yan. kasi pinaperahan nyo lang kami. Hindi porket mabait kami sa inyo. Hindi porket mabait kami sa inyo, pinaperahan nyo kami. Andiyan dyan lahat ng resibo. Paano Kami hindi kami marunong mag-aaral sa inyo dahil ginagalang namin kayo. Yun lang ang pinakamasakit na marinig ng isang kontraktor. Yung pinaperahan mo yung kliyente. Which is, ewan ko, ang hirap siguro nun. Random ko kasi bilang isang kontraktor na, lalo na sa mga nag-uumpisa, hindi naman kasi ganun kasi talaga kalaki ang balik sa amin. Minsan, iniisip na lang namin na yung pagod namin is, or pagod at saka yung sinasabi natin lugi, pagka nalugi yung kontraktor. Iniisip na lang namin na nag-aral kami sa isang school na natuto kami sa mga bagay na hindi pa namin alam along the way para hindi na maulit yung mga pagkakamali nangyari. So, dahil pastor ka, Grabe naman kayo. ano yung ginagawa mo? Napakasalbahay mo. Mali-mali yun. Bulto ka na lang. Papatulpo kita. Loko ka. Papabarangay kita. Papakulong Grabe, kita. kawawa asawa ko sa inyo. Ang bahay. Tingnan sa loob. Pasok tayo sa Yung, loob. sino mo, pinto pa lang. Saka hindi dapat may kuryente yan. Wala Buti tamo. naman to,
Ito, ano to? Ano ko dyan? Ano gagawin natin dyan? Lalagyan daw ng Bermuda Swimming grass. pool? Bermuda grass pero nilagyan nila ng bakod. Ano yun? Swimming pool. Kaya ako maglalagay ng Bermuda kasi. Bermuda grass pero may bakod. Siguro, di ko alam ha. Di ko pa kasi nakita yung plano eh. Tsaka, imposible makita ko yung plano kasi confidential yung mga yan. Bermuda grass para makakita ng mga kapitbahay mo. Sa mga bahay mo. resibo nyo. Puso Negro, butat pa. Hindi. Sabi ko naman sa inyo, dapat tinapos nyo na yun. Una pa lang eh. Hindi nga pinagawa Nakikinig eh. kayo dun sa engineer nyo eh. Hindi nga pinagawa po. Saan? Ang butas pa po yan, Puso Negro. Yan, may mga takip pa po yan. Oh. Grabe, ilang Found the woman this morning on the side of the road, and her baby had been removed from her body. And then So, yun siya guys. Yun siya. Ganon siya nangyayari. And, ano bang summary natin dito? Yun. Kung, well, nabasa ko na lang din to. Which is, malaking impact din sa akin. Sobrang laki. At dito na rin kasi ako natuto. As a contractor, sabi nila, wag kang magda-dive ng presyo para lang makuha mo yung project. Kasi at the end of the day, ikaw din yung mahirapan dahil wala kang pagkukunan ng resources kapag mayroong mga nangyaring hindi inaasahang pagkakataon. Mag-open up ako sa nangyari sa akin. Well, there is this one project, no? Hindi ko na sabihin kung saan. Pero, nag-dive ako sa presyo na sobrang kahit foreman tinatawanan. Nag-down payment siya ng 50%. Kala ko magandang dating yun kasi yung time na yun unang beses kong mangontrata. First time. Anong nangyari doon? Ultimo yung pagod ko hindi rin bayad. Punta ko araw-araw sa site. Panggasolina ko hindi bayad. As in naging kumbaga hindi man nga break even eh. Kasi nag-abono pa ako. Yun ang nung nabasa ko yung post na yun na huwag kang bababa, sabi niya, para lang makakuha ng project. Biglang nag-flashback sa akin yun. So, di ko alam ang buong kwento na ito. Nag-base lang ako sa napanood ko. And sa mga nabanggit ko, sana nakatulong din, no? Yun yung nangyari sa akin. Tapos nag-request pa sila ng resibo, which is hindi ko rin include sa quotation ko. Sobrang saklap, no? Ang naging quotation ko lang kasi noon yung pagkakamali ko nga is nasa material and labor. I did not consider the contingencies, profit, overhead, yan. Yung mobilization cost, hindi ko kinonsider yung mga yon, which is dapat pala kino-consider. Kaya starting that, hindi na ako nagbaba ng presyo para lang makakuha ng project. Kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi para sa akin, hindi para sa akin. So, yun. Hoping na sana, ayun, meron kayo natutunan sa video na to. And for the clients and contractors, sa mga clients natin, piliin nyo maigi yung mga contractor nyo. And please, huwag nyo silang sabihan na ang mahal naman ng presyo mo. Well, yung presyo na yung bago nila na nabigay sa inyo, mahabang panahon ng pinagdaanan nila para makagawa ng ganong presyo. Pera at panahon din ang ininvest nila. Ngayon sa mga contractor naman, katulad ko, well, maging honest lang kayo. Piliin nyo yung most economical price para sa mga client natin. Huwag naman yung sobrang dive na pati kayo malunod na rin dahil sobrang hirap. Price that is reasonable and syempre yung hindi rin taga, 'di ba? Tamang kikita ka lang. 'Yun. That is for the contractors that are beginner like me, no? Na nag-uumpisa pa lang sa industriya. Although di naman talaga nag-uumpisa pero sinasabi ko nag-uumpisa kasi nasa mababang level pa ako eh.
Wala pa akong mga project na buildings na mga bahay-bahay lang tayo. So yun lang guys. So this video is so long, so I probably gonna make two part of it, part 1 and part 2. And doon sa may-ari ng video, fully credit po sa inyo. And that is for today's video. It's already 1 o'clock in the morning. Gotta go to sleep na. Thank you so much. Stop ko na.